muna tayo sa Nabalaw. Pagdating nyo dyan, sir, talagang gira na dun, sir? Lira. Tsaka noon, matapang sila. Tsaka bago pa yung baril Anong mga baril na yun? nila. Oh, sir. Ang nakukuha namin noon is yung FAL. So, Mas mataas pa sa... 7.62 Yung gamit nyo, sir. ang gamit namin. May kaunting Armalite, may Garand, may carbine, may bar, 30 caliber, 50. Ganon din kami. 3.5 inch rocket launcher. Yung mga US mabalit. Nanalo naman kami kaya ang sundalo nung araw matapang din. Kami ng mga tiniente, natututo na rin kaming tumapang. Di marunong umatras. Sugod ti sugod hanggang problema kami ng company commander. Anong significant na encounter na alala nyo sa Nabalaw? We denied them of the area na mag-abante. While denying them, mayroon kami yung sporadic na encounters kasi nagpapatrol din kami. Parang creeping kami ba? Nakabanti kami ng 500 meters, dag-in. Hanggang nag-hold the line kami doon sa Nabalawag Mountain, dumating ngayon yung bigger unit na halos magsabay sila sa 4IB. Under Colonel Ilocano. Inutan ko rin pangalan. Yun na, papunta kami mag-asimbol. Nung mag-asimbol na rin kami, hindi ko na alam nangyari dito. Doon na rin kami sa Pagalungan area. Pagalungan. We cross Rajamuda towards Kabasalan Island. Bakit kayo, sa tingin mo, sir, bakit pinapunta kayo dito? Saan? Batalyon na eh. Combat operations na talaga. Kasi malaki naman sila. Anong mission nyo nun, sir, sa Pagalungan? Well, as platoon leader, element kami ng batalyon na nag-ooperate. Company nga nag-ooperate with the battalion operations. Ganon. Na hindi namin naintindihan na we are part of a larger unit pala. To crush the enemy. Ganun kakuan yung knowledge mo, technique pa. Oo, ganun lang. Hindi namin alam yung whole situation. Bakbakan, may masugatan. Ganun lang. Hanggang hindi nyo makuha yung full picture nun. Hindi. Yung hinaharap lang namin ang alam namin. Fight lang. Hanggang nung natapos namin yan sa Pagalungan, sometime April, nag-operate naman kami towards yung Carmen area hanggang Maridaglaw Complex. Paikot kami ganyan. And then after quite some time, mga siguro 12 days, nagpahinga kami. Then we returned to Pagalungan yung kumpanya namin. Then from there, June, nag-join kami ng other forces sa Libak operation. Libak transfer. Oo. Pwedeng pakikuan, sir, yung saan kayo nag-land doon, sir? Nagland kami sa Kalamansig. Ang sinakayan namin Navy transport, sir. yung platoon ko was transported by helicopter. Then others sa civilian craft. Ang iba sa PCF. Kasi hindi man kami nagsabay-sabay. May pinauna hanggang June 22. Hindi ko makalimutan yun. Nag-assemble kami sa Tagisa. Tahim, sir. Tagisa. Rear ng 21st IB. Noong 24, doon, Wiso Aksyon. Sa edge ng Tagisa at sa Purikay,
doon na kami napasabak ng gusto. Nagkaroon kami ng mga few casualties. Hindi namin alam na kung ano yung strength ng kalaban, basta malaki. Kasi mag-breakthrough man sa amin kasi parang kinordon na yung area. Doon kayo sa tayo sa Kaiser. Oh, kasi yung tinatawag lang yan noon na Tagisatran Turugan Complex. So nandun kami sa Purikay, Tagisa. Until matagal na kami doon, inch by inch na kung saan kayo hanggang sa gabi dig in, the following day dig in naman kami hanggang yung batalyon namin nakuha namin yung Tran na nandun na yung mga air raid shelters, tapos paliit naman na paliit yung area, so yung sundalo palapit-lapit na rin na gano'n. Nag-breakthrough ngayon once yung kalaban, nadali yung aming Alpha Company. Doon na wounded si Lieutenant Payot nga ang nag-reinforce ito si Lieutenant Singa. Actually dalawa kami pero hindi na ako na-encounter kasi hindi sa akin napunta yung kalaban, kay Lieutenant Singa. Well, diba-dibadi kami noon yan. So, gano'n. Nung ma-recover namin yung area na ganyan, dire-diretso kaming Tran. Nakuha namin yung Tran, diretso kaming mga ilang araw, Turugan. Yun ang main na. Nagkalapit-lapit. Doon na kami nagkita-kita ng mga sundalo. 4IB, CIB, PIP. Ay, may PIP pa yan. Hindi ko naman kung may PIP ba. 21st, 22nd, 25th. Dami kami doon. Pagdalo lang, kita mo doon. Yung mga classmate mo noon sa military school, uy, pare, dito ka. Oo, kan kami. Then on parang August 6, nag-pull out yung batalyon namin. Hindi ko na matandaan kung sinong kasama namin. Ay, tsara, nag-surrender ng kalaban. Wala naman. Matapos ng laban. Saan yung kalaban mo siya? Wala. Sa amin, hindi na maliwanag. Pero marami man daw captured. Pero sa amin, sa Battery Battalion, nag-pull out kami doon. Sumakay kami ng Iliste. Yung Navy natin na malaki. Nagdaong dyan sa Kusyong. From there, kung ma-imagine mo yung itsura ni MacArthur nga bumaba sa tubig, ganun din kami. Pero yung Amerikano, hindi inalis yung sapatos. Yung Pilipino, inalis yung sapatos kaya mabasa. Yung ako, kaya nakasakay ako sa 6x, pagbaba ng 6x, kasi clear naman yung beach. Kasi nandyan nag-aantay yung trains. Bumalik kami sa Pagalungan yung kumpanya namin, yung Alpha bumalik sa Carmen, yung headquarters bumalik sa Torcan. Then pahinga, refurbish, pagupit. Doon mo nakita yung, uy, Platon leader ka din pala dito. Uy, saan ka ka Platon? So, ganun kayo ano, sir, na hindi, pati ugat yung Sa radyo lang. Sa radyo lang. Pare. Oh, ano? Gwapo ka ba, pare? Sabi nga, no, hindi, pangit ako. Taga Ita ako eh, sabi ko rin. Nung binigyan kami ng days to refurbish, hanggang 1 month, operation na naman kami yan. Ang mission naman namin is to clear the road from Carmen to Boundary Bukidnon.
magsalubong kami doon sa 26 IB from Bukidnon. Yung cylinder. Hindi, yung towards Kwan, Parang Bukidnon. Yung Banisilan, other side eh. Hindi ko na matandaan kung the same ilan. yung kalaban nyo dyan doon. Another commander lang, pero the same organization. Pero ibang commander naman. The same problem yung lahat. O yung secessionist groups ni Misuari. Although they have subordinate commanders, pero hindi na matandaan ng mga pangalan. Yung mga batch 90 na sinasabi na mayroon din nagsusurrender na. So di natapos na yung 73. Anong 74, dito na kami sa bumalik kami dito. Pero grabe naman bakbakan. Saan sir? Dito sa Chayap na naman. 74. Wala na yung 6 dyan sir. Umalis na rin sila. Umalis na rin yung 6, umalis na yung 12. Nandun na sila sa Buluan. Kami na naman. May sabak na naman dyan. July 3, 1973. Ay, 74. Parang simultaneous yun eh. Bakbakan dito, bakbakan din namin sa Biniruan. The month of June, July. 74. I was company commander doon sa Ranger na after the Biniruan incident, June, katapusan ng June siguro yun. Pinull out ako, bumalik ako sa mother unit ko. 27 IB. Ginawa akong company commander July. Kaya namatay yung company commander ko. Si First Lieutenant Rogelio Reyes namatay. Yung XO namatay. Isang platoon leader namatay. Isang platoon leader wounded. Ako lang ang sinwerte. Ang sa akin, sprain at saka mga yung mga ng damo. Okay, Doon sa Biniruan. dito. Ano sir? Dito na. Tapos na yung Biniruan eh, dito na. Sa piling activity ulit yung Biniruan. Okay, yung Biniruan, actually yun, yung unit na yun, na nag-operate doon is i-training ng Ranger. Na ako lang, Practice mission sir. mga ganun yun. Pero sabi nila noon, combat maneuver. Eh, alam mo, kung estudyante ka, maingat, diba? Sa kaiingat namin, baka hindi mag-graduate. Yun. Nangyari sa Biniruan. Na pumasok kami ng gabi sa grabing ingat, lahat na SOP, in-observe, na bypass yung outer security. Kung ilang layer ang security nila na bypass, eh, siguro nakatulog sila. Wala man indication na ano. Nakita namin na nandun naman kami. Oh, dakma naman, bakbakan na. So, hindi mo na alam kung saan galing ang kalaban. Yung pala, nagising na rin yung outer layers. Yun na kami. Nag-PRP na kami. Na nahirapan na rin kami mag-assemble dahil sa napakarami na nila. May dalawa yatang nawala eh. Matandaan ko, parang PFC Adilantar. Hindi na nakaw. Kinain ng kamunoy. Yung quicksand. Na nung ma-extricate kami as the whole company na 3 o'clock kahapon. Pinahinga na kami. Infantry units na nagpatuloy. Hindi na rin namin yun. Ito yung nag-initiate sir. Kami ang initiate. Was that mission successful? Sa tingin ko, successful. Bakit? We have shown the enemy that we are capable of penetrating them. Kasi kinukuha nila doon nga impenetrable sila.
We have shown the enemy that we can penetrate them, we can disturb them, and we can also destroy. Hindi lang na ordinary nga penetration, but inflict casualties and destruction. Successful. How important was that, sir? The incident. Ano, Yung namatay lang dito. mayroon. Parang Sansaruna, Ali. Sansaruna? Sansaruna. Wala lang ako mahanapan na battle report eh. But they were all there. Kung makita sana niyo yung OB ng 6th Brigade Provisional, which later on became 6th Infantry Division. Pero I doubt, wala pang computer noon eh. Sa kuwan kaya? Basta, SPA. Hindi ka magkamali, 3 commander ang yung high commanders. Tapos na-paralyze din yung kanilang dami nang nawala nilang armas. Although siguro hindi nakuha ng armed forces lahat yun. But because they threw them away. at kung hindi nyo na madala, sir, tinapon nyo. Hindi sila mismo nagtapon na. Kinaikutan naman din sila ng infantry unit, operating unit. So, when there's keepers na, sir, after nun, kung kaya, sir, Wala din. Hindi mo rin pwedeng kaya. Lalalim yung bash na yun. Na kung naiisip ko ngayon, mabait pang Diyos sa atin. Na wala mang mahirap noon during those time. Yung mga ganon, makapagpahinga na, makainom lang ng isang buting beer. Ayos na naman. Yung jogging konti, bulyawang ka ng senyor. Reforbis na naman. That was the old school. after na kaka-incident, sir, saan kayo napunta? Yun nga, company commander na ako ng Infantry Battalion. 27, Bravo company. Namatay man na yung... I was there when they died. saan incident na namatay, sir? If this is the highway from Bitsaya, at a certain point yung Kapimpila na sinasabi, mag-crossing ito papuntang Barangay Lumupog. Papunta dito yung papuntang Dulawan. May company commander ko nag-position dito. One company position dito. Ito open field dito. Yung gabi na yon, nag-celebrate sila. Yung company commander ko. Naglabas sila lahat. Ako ang iniwan. Saan kayo iniwan, sir? Diyan sa kumpanya. Noon, mayroon din akong way of entertaining myself. Mayroon akong yung banjo, saka 2 gitara. Mayroon akong sundalo magaling noon. Tapos may mga takip ng kaldero. Yung kumbulata na kami doon. Sayaw-sayaw na mga sundalo ko, inom-inom punti. Masaya na kami. Kinabukasan, 7 o'clock, cross DLD. Papunta dito. Cross DLD. Pinamaneuver ako dito. Ganyan. While nagmamaneuver ako, mayroong opening the ground from a fire base. Fire base nyo naman, sir, is nasa Sa agriculture. agriculture. That is some 4 kilometer. 3 or 4. Yung kalaban pala nagmaneuver din dito. Gusto nyo i-hit yung agriculture, sir? Hindi, agriculture malayo. I-hit yung rear nyo. Hindi, yung kumpanya. Rear ng company, ganyan. Nagmaneuver ako dito. Pagdating ko dito in line, yung sa tropa ng kalaban, kunti naman lang. Nag-report ako sa company commander. Sir, kunti naman lang itong naiwan. Mag-ingat kayo dyan. God damn. Fire at them. So, inuna kong i-fire yung 3.5 inch ko. Lahat na magtakbo, pick up ang tao ko dito. Kasi our distance is not about only 60, 70 meters. Ganun lang. Now, we cannot go closer than that kasi open field yung pagitan. Nasa puno kami ng nyug. So, pag-fire ng malaking putok ko dito, nagputok din yung kalaban dito. Sa kanila, sir. Sa kanila.
cloth. They were caught flat-footed. So, hindi na expected na Nasa labas sila ng paksol. At saka yung paksol, yung front lang, sa likod open. We suffered about 27 death casualties, 40 wounded. Yung kumpanya. 2 were brought along by the enemy. Yung platoon ko intact. Kami ang nag-counter-attack. The battalion at that time cannot fire 105. Wala namang kaming radyo nga kasi yung radyo ko tinamaan. Radyo ng kampanya ng commander tinamaan. Yung platoon leader tinamaan. Nung recapture namin yung area, doon ako nag-assemble ng radyo. Kasi ang nasira sa akin, battery case. So, yung nasira dito, yung puno ng antena. Tinanggal namin yun, kinabit. Nakatawag ako sa batalyon Pero ito. wala na sa dami ng batalyon. Wala na rin yung kalaban. Naka-extricate na sila. So, they brought along firearms na iba. Nakakuha din kami sa kanila. Hindi ko na yung exchange ratio. Pero mayroon din kami nakuha. Pagka-kwan yun Colonel Ordoyo was already relieved. Ang nagkukuman dyan was the XO, si Colonel Sinisa. Si Ordoyo nandun na sa rear, sa Kabakan, headquarters, kasi mag-GGSC siya. Nga ang commander dyan, wala pa, si Sinisa, Lieutenant Colonel na SRC graduate. Akala namin siya na ang mag-CO. Pero pagka July 2, mayroon lang bagong CO daw, si Colonel Isidro Callejo, class 5 yata, class 8 sa Ranger, kaklase ni Jaldoque, kasama ni Elito, mga yun. So to continue yung araw na yun, dumating yung isang kumpanya namin to stabilize the area. Pina-atras kami. Ang order sa akin dito is, kung tutuusin, kung court martial sana ang abutin ko Bakit naman, sir? Ang order man sa akin ng strict, dig in and defend the ground at all cost. Pero magtawag ako, hatidan kami ng bala, oo. Magdilim na lang, mag-ulan naman, wala man. Inasimbol ko yung available na tao ko. We were about 40. Inatras ko yung tao ko dito sa yung sinasabi nila nga Kampong Kastila. Kampong Kastila, sir. Oo. Saan yan, sir? Na ginamit din ng Kampo Hapon. Diyan sa pagitan lang sa Lunayan at sa Kakapimpilan. May farm dyan, sir. Farm ngayon yan. Pero kung kami dyan, yung sasabi, yun ang pangalan, pero actually, ang makikita mo dyan noon is just yung barricade. Dyan ako nagkampo sa gabi. So, wala man nagtawag-tawag sa akin, hindi rin ako nag-report nga nandyan ako. Isip tinente ba? Siyempre, pigado ka dun, sir. Ngayon, binul out ako sa radyo. Pero kasalanan ko rin yun. Hindi ako nag-report na I move back 1 kilometer. Maniwala ka, alas 7 ng gabi. Siguro about 20 minutes na heavy volume of fire doon sa pinanggalingan ko. Ni-read nila talaga. Pero andun man kami 1 kilometer back. So, nag-direct na lang kami ng fire towards the area. So, what happened? Nagpahinga kami doon. Dumating itong class 74. Si Colonel Salazar. Tipunyo. Sumaludo sa akin. Sir,
Salazar, sir. Ganda, may kasama ako. As PL ng ano na sir, ng kumpanya. Kasi nag-iisa naman ako. Manning di company. Kasi binigyan na rin ako ng tao, pinilapan. Official, wala man. Siya yung first officer mo. Siya ang first officer na lumating. Sabi niya, kwan properly, Lieutenant Tripunyo P. Salazar Odas. Ano ba? No? Reporting for duty, sir. Sabi ko, mapo ka. Kape. Kaya nagkakape kami noon. Dalawa man lang tayo. Ako CO, ikaw XO. Platoon leader ako, platoon leader ka din. Doon ka, dito ako. Ito ang mapa. Tingnan mo, pag-aralan mo. Kalaban lahat yan. Tayo lang dito. 120 kami. Kasi na refurbish na yung company ko. Sir, sabi niya, huwag ka na mag-sir sa akin. Pari-pari na lang tayo. Lumabas ako. Dito ka muna. Titingnan ko yung mga patay natin. Hindi man ako nakabalik on time. Inatak. Social po isa sir. Yung paksol ko, mabuti ka hindi ako nakabalik. Na-shoot doon ng 2 M79. Nasabi ko, diyan ka muna sa paksol ko. Sabi niya, gawa ako ng akin. Sabi daw niya. Gumawa lang sa kanya. Gumawa siya, hapon. Shoot. Kasi hindi ko man lang nabisita yung mga patay. Kasi nagmigis ako eh. So nung may dumating, iniwan ko. Tapos bakbakan man sa hanggang umaga, nagpasok ako with EPC. Yun, natulungan namin yung tapos naka-recover. Kami ang inattack, naka-recover kami ng isang 30 caliber. Barley na yata. Ano yung mga baril yung na-recover nila dito? Hindi rin. Iba. Then, tawaran na kami dalawa eh. Sir, buti hindi ako naniwala sa iyo. Nadali ka sana. Okay. Nagpahinga kami ng kaunti. Operation. Pursuit. Balawag yun ako. Adyan pa rin dito. Hindi na kami nabalawag. Lumupog na kami. Nabalawag. Another battalion na. Papuntang lumupog na. September sa tayo. I-assemble naman lahat na class 74. Bakit doon? Basic. So nag-alis naman yan sila. Wala na naman ako kasama. Dumating itong bagong graduate ng Padyok. Mga integre at saka mga reserve. Apat ang dumating, di 5 na kami. Sino pinakamataas ang serial number sa inyo? Sino pinakamataas sa klase? Isang XO. Platoon leader ka din. Platoon leader. Organize. Uluhin nyo yung tao nyo. Make familiarization. So, amoy nila. You are their commander. Operation na naman. Walang maraming Papuntang lumupog. After quite some time, pero 1 month, September, October siguro. Nag-operation kami dito, bandang Gayunga, dyan. Tuloy-tuloy na yun, pumunta na kami Buldon. Gayunga to Buldon. Baya, ano kayo siya? Hindi lakad, operation man. Isang Pigkawayan siya. Pigkawayan. Pigkawayan. Buldon. Ligayan siya. Pigkawayan, Edbol, Included. kapasok. Bihol Batalyon. Yan na yung type ni Jan. Hindi na siya. Wala pa rin. Palugan, oh. Luga was siguro batalyon commander pa. Ano siya? Naiwan ko kung anong batalyon. Kasi dumating si Luga, 75 naman dito as brigade commander.
Wala siyang headquarters. Kung saan siya naghinto, doon siyang quarter niya. Oh, bilib ako tao yan. 25 dumating yan. Dito sa Philippines. Ang commander namin na kinikilalang brigade commander namin by that time, ayun, sino ba yung brigade commander dyan sa Awang? After Syungko, hindi ko na rin matandaan kung kailan din namatay si Syungko. After niya sa yun yung sa pinakilala niya. Kasi mayroon ng bagong brigade eh. Yung brigade ni Luga. Ah, hindi yun yung 6th Brigade, sir. Hindi. Iba yung brigade ni John. Iba. Tuto brigade yata yun eh. Yun yung galing Cebu, sir. Yung Tuto brigade po eh. Tanay. Hindi ko na rin matandaan yung mga succession ng upper commanders. Sabi ko. Tapos 75, absent na ako. Yung Soyras yung Buldon, sir. Pwede nyo ikwento yung Buldon, sir. Yung Buldon naman is minimum resistance. Kasi iba naman ang style namin. Magtabi kayo ng sundalo, 1 meter, ganon. Yung isa, tak. Yung dito, hindi. Pag change magazine mo, sila naman. Talagang step by step, sir. Oo. Sismag, ito na yung Tapos ito naman katabi mo, ang puputok. Kayong mag-load. Pag into nila, ano naman. Kasi ganon din ang magastos mo eh. during fire fight, sir. Oh. Iyon, makapulot na lang kami ng baril, makapulot kami ng patay. They have no chance, pero kuan kami, yung lakad takbo. Parang nag-a-assault ba? Lagi. Walang nagawa yung dahil nabigla man sila. Na kanina nandoon, ngayon nandoon na. Oh. So, we got Buldon just in few hours. Tapos nag-income kami dyan sa poblasyon ng Buldon. Isang kumpanya dito sa Mercedes, yung Alpha. Ako doon sa Edge, North Edge, Bravo. Dito sa West Side, Charlie. Dito sa rear namin, Delta. Yung road security namin, Alpha. Si General Balawing. Colonel Balawing. Balaw. Lieutenant Cristolito Balawing. Si unang Alpha, ako sa Bravo, then Charlie, si First Lieutenant Flores, Benjamin Flores. Tapos sa Delta, kung matandaan yung pangalan niya, Lieutenant Amoloria. Nagkuhan kami, nag-operation kami dyan ng stagnant kami dyan. Ina-attack kami, magpatrol kami, na-encuentro kami. From September hanggang December. December bumaba kami. January absent na ako.